Hirap. Hirap guys. Hirap kumita ng pera. Ang hirap guys. Hirap kumita ng pera. Lawan lang. Number 3. English nga siya. English. Palpak. Hindi natin matanggal guys dahil kailangan natin yung English na alinki. Ito kasi number 3 metric kasi yung ano natin 4mm. Ito 4 number 3
2.5 from 10 8 6 5 4 3 2.5 2 saka 1.5. so kailangan natin yung ano inches na allen key. So wala pa, hindi pa dumadating dahil nga bago pa yung kumpanya natin, hindi pa dumating yung inches na allen key, so hindi natin matanggal. So ayan o, kulang na number 4 kasi to ang luwag kasi to. Ayan o, hindi maano, nasisira pa yung ano allen key nut. So balik lang muna siguro natin, pabili muna tayo ng inches na allen key. So tara. So ayan guys, so ngayon na nabaklas na natin yung pulley guys. Ito siya, pulley ng blower wheel. So nung nag-check tayo sa bearing, umaalog yung bearing pero hindi yung pinaka gitna ng bearing. Parang yung bushing, ang ano, rubber bushing nya ang umano lumiit, or tawag nito sa Tagalog, parang umano ba siya, na deform, kaya mayroong gap pag ialog natin. Ayan o, ayan o. Pero pag lagyan natin ng ano guys, screwdriver, mawala yan. Tingnan na. Dahil yung sinilip ko dito sa ilalim guys, yung buong bearing ang gumagalaw, hindi yung pinaka inner ng bearing, hindi yung pinaka inner ng bearing, yung buong bearing ang gumagalaw. So lagyan natin ng kalso sa gilid ng ano, rubber. Try natin kahit itong screwdriver, mawala yung gap niya. So tingnan natin. Ayan guys, okay mo, meron, lagyan natin yung between ng rubber at saka bakal. Rubber kasi to, lagyan natin sikante na screwdriver. Ayan, ayan o, nawala yung ano gap niya. So ibig sabihin yung rubber lang ang problema. Ayan o, ayan, meron. So rubber kasi to guys, ito siya. Yan yung nagyakap ng bearing, tapos pinasok dito sa bakal. So pag nilagyan kasi natin ng flat screw dito, mawala yung gap. So ibig sabihin na-deform or nagbago yung, or na-deform, or so ibig sabihin na-deform or lumiit or lumaki yung ano, butas ng rubber bushing. Ito siya. So kasi pag nilagay natin ng flat screwdriver itong in between ng rubber at saka bakal, mawala yung gap, mawala yan. So ibig sabihin yung rubber lang ang problema. Okay, so i-try natin, nalagyan natin ng yero dito sa guys, paikot para hihigpit siya. Try natin, dahil pag nilagyan kasi natin ng kalso, mawala yung gap. So okay yung bearing natin, walang problema.
yung rubber bushing ang may problema. So hanap tayo ng yero doon. Lumaki yung butas ng ano. Okay, so hanap tayo ng yero. So ito yung ginawa nating yero guys, para dun sa ano, isiksik natin dun sa between ng rubber at saka yung housing. Yan. So siksik natin to dito. Ayan, para sisikip, dahil nga may gap na yung ano, rubber at saka sa yung rubber at saka yung bearing. Ayan o. Kasi nung inikot natin, ayan, tingnan nyo guys, yung buong bearing ang gumagalaw. Tapos nung nilagay natin ng screwdriver dito, nawala yung gap. So siksikan natin. Ito isisik natin para ano, sisikip. So hatiin lang muna natin or bawasan natin ng konti. Hataw na naman si Malzers. Gapang naman guys, ang hirap gumapang. So yan yung bearing na papalitan natin. Iyan o, gapang na naman guys. Yan yung bearing na papalitan sana natin ha. Kaso nung check tayo, buti nga hindi pa sira yung bearing, yung bushing lang ang may problema. Dahil nung sinubukan nating kalsuhan yung bushing at saka yung housing, in between dun, in between ng bushing at saka housing, nawala yung gap or yung alog ng ano. So ibig sabihin yung bearing okay lang, yung rubber bushing ang na-deform or lumuwag or lumiit siya. Kaya ang gagawin natin, kakalsuhan lang natin or siksikan natin yung between ng rubber at saka yung housing para mawala yung alog, mawala yung gap. Okay, gapang na naman. So ito yung tekniko guys, paggapangan. So yan yung tekniko guys, pag magpalit ng bearing. Yung isang technique nyan guys, pag palit ng bearing, tanggalin natin to, labas natin yan dito. So ginawa namin yan nung nakaraan bago pa ako dito. So yun, pinag-aralan ko, gumawa ko ng ano, parts na kahit hindi natatanggalin yung blower housing, kaya nating pumalit. Pero yun nga lang, medyo mahirap dahil gagapang tayo sa loob. So ito yung ginawa ko. Ito siya, improvise ko na tools para matanggal yung bearing kahit nandyan lang sa unit. Kasi pag tatanggalin natin yan dito guys, tulad ngayon ako mag-isa, kulang mag-isa, kaya mahirap, kailangan mo talaga ng tatlo kasama na matanggal yan. Pero yan, dahil yan sa ginawa, hindi na kailangan. Kahit ikaw lang mag-isa, gapangin mo lang yan, okay na yan. Okay, so yun, buti nga hindi sira yung bearing. Siksikan lang natin yan, tapos ikabit natin yung pulley nya. So okay, natapos na tayo. So tara. So ito yung tekniko guys, pag makabit ng bearing or magpapalit ng bearing dito sa blower housing, blower wheel, dito sa isang unit na 18TR. So dati guys, bago pa ako dito sa site, tinatanggal namin itong buo. So yan naman talaga yung tamang ano, para maganda yung pagkakabit, hindi mahirapan yung technician na magkakabit. Ilabas natin yung blower housing na buo, tapos dito natin ipapalitan ng bearing. Dito natin sa labas papalitan ng bearing. So ngayon, after nun, kaya nga mahirap, abutan ka ng isang araw. So pinag-aralan ko kung paano makahanap ng mabilis na trabaho at saka hindi natin kailangan tanggalin yung blower housing na yan. So ito yung ginawa kong parts.
So hindi na kailangan tanggalin, ganyan na lang. So gagapangin mo na lang doon sa loob para matanggal yung bearing. So ginawa ko to last year nung nagpalit kami ng isang bearing doon sa kabila, para hindi na mahirapan kasi magtanggal niyan kasi kailangan pang ingatan yung coil. So at saka kailangan mo ng mga 3 tao or 2 kasama, pangatlo ako. So ito hindi na, kahit ako lang mag-isa, tulad ngayon wala akong helper, so wala, kaya yan tulad yan nga. So ganito kasi yung technique niyan guys. So ganyan, ito ipasok to sa loob, tapos meron akong lock niyan, ito siya. Tapos mong mailagay ito sa loob dun sa shafting, tapos mong ilagay ito sa loob sa shafting, lagay mo rin to. Tapos itong tinga-tinga na to na nut, dito kakapit yung puller or puller para maitulak niya palabas yung bearing. Okay, so ito yung ginawa ko, hindi na kailangan tanggalin yung housing. Okay, so ganun lang. Tulad ngayon ako lang mag-isa, so kayang kaya. Medyo mahirap lang pero okay lang yun, at least hindi na kailangan tanggalin yung blower. So ito yung technique ko guys. Kailangan mo rin pag-aralan yung trabaho natin para mas mabilis at saka madali, yung mabilis at saka hindi na tayo mahirapan. So, okay, so ganun lang technique yan guys. So ito buti na lang hindi na kailangan mapalit ng bearing, yung rubber ang may problema, kaya ito lang isiksik natin. So tara, siksik natin. So ito yung guys, siksik natin dun sa rubber at saka housing para mawala yung gap. So tara. Ayan, gapang na naman si Malders guys. Buti lang. Ayan, gapang na naman si Malders guys. Buti nga lang hindi na kailangan palitan yung bearing, dahil okay pa naman yung bearing. Yung rubber bushing ang may problema, kaya kailangan natin ng lagyan ng or siksikan natin ng yero para sisikip. Okay, so, gapang na naman. So ito yung outfit ko guys, para safety. Ayan helmet, jacket, nagawa tayo ng jacket na case or plastic para pag gumapang tayo doon hindi malagyan ng grasa yung mga damit natin, dahil may maraming grasa yan hindi tayo mahirapan maglaba maglaba ng mga gamit natin or damit natin, uniform natin. Okay, yan ang technique natin para pag malagyan tayo ng grasa dito lang sa plastic. So ito yung outfit natin guys. Tulad dito na gapangan yung trabaho para pag malagyan man tayo ng grasa, safety yung damit natin. Hirap kasi tanggalin, maglaba ng may grasa yung damit natin o uniform natin. Okay, helmet para safety para sa damit, para hindi magkaroon ng grasa. Ingat mga master. Gapang na naman mga master. Ito yung kakabit natin. Try natin.
Kunti lang kailangan. So maliit lang kailangan natin. Hindi na kailangan malaki. Hindi lang isiksik natin. Ayan o, nawala na. Kaso malaki pa rin. Maliit lang kailangan natin. Lumasan natin ito. So, ito lang. Ito lang yung kailangan natin. Maliit lang. Ayan o. Parang malaki din. Bukasan pa natin guys. Kunti lang kailangan natin para sisikip siya. Oh. Ayan o, nawala na guys. So yan, nawala na guys. Ayan o. Ganun lang technique. Yan, okay na. So yan guys, oh. 1 inches lang yung kinabit natin dahil sobrang sikip pag malaki yung lalagay natin na kalso or isiksik natin. Ayan, wala na, diba? Siksikan lang natin.
Pero magpabili tayo ng ganyang rubber bushing para mapalitan talaga natin. Pwede na yan. Kabit na natin to. So yan o. Ay yung siniksik natin guys. Maliit lang. Para sisikip lang siya ng konti. Hindi na karoon ng gap. So tara, kabit natin tong ano, pulley. So kabit na natin guys. Hirap. Asan yung konya? Ayan. Okay. Kapit lang. Nasaan yung konya? Hirap guys talaga. Hirap kumita ng pera. Yan. Labas pa yung hammer. Saan yung tanda natin? Ayun, sobra. Saan yung tanda? Sobra na tayo, sobra. Okay. Ayan. Okay. Aywa.
Okay na guys. Time's up. Okay na guys. Hirap. Oh. Ay ano, wala na. Wala nang alog. So yan yung kinabit natin guys. So yan. So tingnan. Ayan guys oh. Wala na. Wala na yung alog or gap. Dahil naglagay tayo ng kalso. Ayan oh. So kunti lang para hindi masyadong masikip din. So okay na siya. Ayan oh, wala nang gap guys oh. Oh, wala nang alog. Kanina ang lakas. Ayan. Diba? So yan, nakabit na natin guys. Ayan oh. So ayan yung kinalso natin, yung puti dyan oh. So i-check natin. Ay ano, wala na. Wala nang alog or gap. Ayan. So yung rubber lang ang umano siya, lumiit. Ayan, kinalsuhan lang natin ng konti. Wala na. Pero pabili din tayo ng rubber bushing na yan. Meron naman tayong kasing, or meron naman tayong sample yan dun, para pag may time palitan na rin natin. Pero ayan, okay na. Kahit hindi na yan palitan nga oh. Okay na. So tara, bit natin yung B-belt para matakpan na natin. Okay na. Yan oh, wala nang alog. Okay. So, kapit natin. Yan, okay na. So yan, naikabit na natin yung B-belt guys. So okay na yan siya. Dahil wala nang alog or wala nang gap dyan sa bearing nya. So buti nga hindi sira yung bearing. So kinakalso lang tayo. Pero mag-request na rin tayo ng bagong rubber bushing yan. Okay. So sa nagtatanong guys, bakit mayroon akong pre-on dyan, nagpalit lang naman ako ng bearing. So safety kasi yan guys, para sa akin. Dahil nga baka malasin tayo, babagsak itong ano, housing. Nandyan tayo sa loob at least hindi maipit tayo. Okay, meron naman to, pero safety lang din. Wala namang mawawala natin pag maglagay tayo ng ganyan. So yan, safety yan guys. Baka babagsak yung buong blower housing dyan, ipit ka dyan. So at least meron yung empty na freon. So dyan tatama yung housing pag bumagsak. So hindi tayo maiipit. So mindset pa. Okay,
So yan, gumapang na naman si Malders guys. So sa nagtatanong kung bakit may preyon dyan habang nagpapalit ako ng bearing, so ano lang nga, so ano yan guys, safety yan. At malaki-laki kasi itong ano guys, oh, blower housing na yan. So gumapang tayo kanina dyan sa loob dahil na nagpalit tayo ng dahil magpapalit sana tayo ng bearing dyan sa blower wheel bearing. So buti nga yung rubber bushing lang may problema. So naglagay tayo ng empty na refrigerant tank dyan guys, dahil meron naman to siya, oh. So ano kasi yan guys, safety natin, kailangan tayo mag-isip ng advance. So nilagay ko dyan dahil nga malaki-laki din tong blower housing na to. So baka malasin tayo, bumagsak yan, so maipit yung katawan natin dyan sa loob, dahil pumasok ako dyan kanina, kahiga tayo dyan, So at least pag may preyon dyan, pag bumagsak man yang sakali, hindi tayo maiipit. Okay, so yan lang yung purpose nyan guys. Sa nagtatanong, shout out sa iyo master. So kailangan tayong mag-isip ng advance para sa safety natin. So in case lang yan, baka sakaling malasin tayo, bumagsak yung blower housing, malaki-laki yan, oh. Patay tayo dyan. So safety yan, pag bumagsak tatama dun sa empty refrigerant, hindi tatama sa ulo natin or sa katawan natin, dahil pumasok ako dyan kanina. Okay, so yan, okay na. Naglagay lang tayo ng kalso dun sa rubber bushing, yung rubber bushing lang may problema. Okay, so takpan na natin. So yan, okay na guys. Yan yung kinalso natin, oh, yung puti na yan. So buti nga hindi, so okay pa naman yung bearing. Ayan, oh, wala nang alog, oh, or wala nang gap. So yung bushing lang pala ang lumiit or lumaki yung pinakabutas niya. Yung bushing kasi yung rubber bushing kasi niyan guys, yan yung yumakap ng bearing tsaka pinasok din sa housing. So lumiit siguro siya or lumaki yung butas niya, kaya lumuwag yung bearing sa loob, kaya kinalsuhan natin para sisikip. So yan, wala nang gap or alog. So okay, takpan na natin para papaganahin na natin. Ito yung safety natin guys. So ito yung safety natin.
yung pangalawang safety natin guys, habang pumasok tayo sa unit na gumapang tayo, baka kasi babagsak yung pinaka blower housing. So yan yung, so ito yung pinaka pangalawang safety natin. Okay, dahil nga mabigat-bigat din yan pag bumagsak sa katawan natin yan. Pangalawa guys, ito nagtanggal ko rin yung ito, pinagtatanggal ko rin yung power supply ng motor, kasi baka mamaya habang gumagapang tayo may mga kasamahan tayo na mag switch on sa safety switch natin, may mga kasamahan tayo na mag switch on sa unit natin, so gagana yung motor so baka mamaya kasi meron tayong mga kasamahan na mag switch on dun sa breaker, so gagana yung pinaka motor. So, pag gumana yan tapos nakahiga tayo dyan, baka mamaya makain yung gamit natin dito sa pulley. Okay, wala naman yung bearing kanina dahil nga pumasok tayo. So itong motor iikot yan, baka iikot yan, baka kainin yung gamit natin, so delikado din. Okay, so yan yung ginawa ko yan. So yan yung pangalawang, ito yung pangalawang safety natin guys habang pumasok ako sa unit, dahil nga mabigat-bigat din yung blower housing na yan pag bumagsak yan sa katawan natin. Kaya naglagay tayo ng empty refrigerant tank dun sa uluhan natin habang gumapang tayo or pumasok tayo sa loob dyan. So safety, baka malasin tayo pag bumagsak yung blower housing, hindi tayo maipit. Yung una, ito guys, tinanggal ko yung power supply ng motor. Sa bagay wala namang bibuilt yun kanina dahil tinanggal nga natin dahil palit sana tayo ng bearing. Pero pag gumana yung motor, iikot itong pulley na to, kung kainin yung damit mo dyan, so disgrasya. Okay, so yung unang ginawa ko, tinanggal ko yung power supply. Ayan, so kahit may magluko na i-on yung switch ng unit na to, hindi tayo madisgrasya o hindi gagana yung motor dahil tinanggal din natin yung power supply. Okay, yun yung unang safety na ginawa natin bago tayo gumapang o pumasok dyan sa unit na yan. Pangalawa guys, ito empty refrigerant, nilagay natin sa uluhan natin, baka sakaling bumagsak yung housing ng or blower housing, so hindi tayo maipit. Okay, so tara, kabit na natin to para mapagana na natin. Blue. Yan. Red. Ayan. Ha? So ganun lang. Kunting ganun lang. Kailangan advance tayo mag-isip sa ating safety guys. Okay? So, tara, takpan natin para ma-switch on natin. Black. Blue. Red. So yan. So tara, takpan natin para ma-switch on natin. Ito pala yung body nameplate ng blower motor. So yan guys, wala nang ingay. Diba? Wala nang ingay guys. Hindi na katulad kanina. Kanina kasi guys, malakas kasi yung vibration niya dahil nga may gap yung niya. So yan. So kanina kasi guys, malakas yung vibration niya dahil nga may gap yung rubber at saka yung bearing. So yan, okay na. Wala nang kaingay-ingay. Normal na yung tunog. Okay? So yan, ang gamit natin. So yan, okay na.
ito yung body nameplate niya guys, 18TR. So yan, wala nang kaingay. So yan, wala na yung unusual sound. Yan, oh. Dahil kanina guys, malakas kasi yung vibrate dahil nga may gap yung rubber at saka yung bearing. Kaya nagkaroon siya ng ingay dito sa mga housing niya. So yan, wala nang gap. So mga smooth na yung ikot ng blower wheel. Kaya yan, okay na. So yun lang yung ginawa natin. Nagkalso lang tayo dahil nga okay pa naman yung bearing. So yan yung mga gamit natin. Okay, so thank you guys sa panonood. Okay, so thank you guys sa panonood. Ganun lang, wala pa naman tayong kasama. So yan, okay na guys. So ganun lang, nagkalso lang tayo. Hirap pa naman dahil wala tayong kasama. Ayan yung outfit natin, oh. Thank you. Ayan, okay na guys. Shoutout mga master. Lalo na ngayon, expose tayo. Ayan, okay na guys. So ganun lang yung ginawa natin. So shoutout mga master. Dahil lalo na, expose tayo lagi sa mechanical at saka electrical na trabaho. Tulad niya, no? Bugbog. Tulad niya, no? Gapang talaga. So ingat mga master. So yan, ganun lang guys. Okay na. So ingat mga master. So yan, okay na. So ganun lang yung ginawa natin guys. Okay na. So shout out mga master. Ingat tayo lagi sa ating araw-araw na trabaho. Tulad niya, no? Mechanical yung ginawa natin. So ingat tayo lagi. Kailangan advance tayo mag-isip lalo na sa safety natin dahil exposed tayo sa mechanical at saka electrical na trabaho. Ingat.